Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Awakened Mind Channel, kung saan pinag-uusapan natin ang mga mahahalagang kaganapan sa mundo sa paraang madaling maintindihan. Ngunit alam nyo ba na may isang bansa sa gitnang silangan na halos araw-araw sinusubaybayan ng US dahil sa isang bagay na pwede nitong baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa buong rehiyon? Oo, pag-uusapan natin kung bakit nababahala ang Amerika sa posibilidad na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. At pag-uusapan din natin ang mga posibleng epekto nito sa buong mundo. Para sa kaalaman lang ang video na ito, walang pinapanigan o walang sinusuportahang panig. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ayaw ng US na magkaroon ng nuclear weapon ng Iran dahil pinoproteksyonan nila ang kaalyado nila, ang Israel. Ang Iran at Israel, mga kaibigan, ay matagal nang magkaaway. Ang Iran ay Islamic Republic na itinatag noong 1979 matapos patalsikin ang pro-US na Shah. Simula noon, idineklara ng mga pinuno ng Iran na layunin nilang burahin ang Israel sa mapa dahil para sa kanila, ang Israel ay dayuhan at okupante sa lupaing Arab. Dahil sa mga sinabi ng Iran na buburahin sila sa mapa, sa pananaw ng Israel, ang Iran ay hindi lang kalaban, kundi may intensyong ubusin sila. Kaya ayaw ng US at Israel na magkaroon ng nuclear weapon ng Iran. Baka yun ang gagamitin nila para tuluyan silang mabura sa mapa. Hanggang ngayon, napakalaking panganib sa kanila ang Iran. Ang ikalawang dahilan kung bakit ayaw ng US na magkaroon ng nuclear weapon ng Iran dahil ayaw ng US na malamangan o kahit mapantayan man lang ng Iran sa kapangyarihan sa gitnang silangan. Layunin ng US na panatilihin ang kontrol. Simula pa noong 1970s, gusto ng Amerika na sila ang pangunahing may impluwensya sa Middle East. Dahil sa Middle East nanggagaling ang malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng langis. At dito rin madalas nag-uugat ang mga krisis na nakakaapekto sa buong mundo. Kaya ang ginawa ng US ay bumuo ng network ng mga kaalyado, Israel, Saudi Arabia, UAE at iba pa, para manatili silang may hawak sa direksyon ng rehiyon. Kung biglang magkaroon ng nuclear weapon ng Iran, ibig sabihin may kakayahan na itong labanan o suwayin ang Amerika nang walang takot. Alam naman natin, mga kaibigan, na ang Iran at Amerika ay hindi magkakasundo sa mga maraming usapin. Halimbawa, ayaw ng Amerika na suportahan ang Hamas, Hezbollah at iba pang grupo. Pero sinusuportahan pa rin ang Iran. At matagal nang may anti-US ideology ang Iran. Sa bahaging ito, hindi na sila nagkakasundo. Kung magkakaroon pa ang Iran ng nuclear weapon, magiging katapat na ito ng Amerika sa rehiyon. Kumbaga, hindi na pwedeng basta takutin o atakihin ang Iran dahil may kakayahan na rin itong umatake pabalik sa loob ng ilang minuto. Sa madaling sabi, ayaw ng US na malamangan sila ng Iran dahil mawawala ang kanilang kontrol sa rehiyon. Mababago ang balanse ng kapangyarihan at maaaring magbago ang direksyon ng pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Ang ikatlong dahilan kung bakit ayaw ng US na magkaroon ng nuclear weapon ng Iran dahil ang Iran ay isa sa mga pinakamalaking producer ng langis at isa sa mga pinakamalaking producer ng gas sa mundo. Kaya kapag may nuclear weapon ng Iran, nagkakaroon ng malakas na leverage o kapangyarihan sa pandaigdigang merkado ng enerhiya at yun ang ayaw ng US. Halimbawa dito ay ang Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz, mga kaibigan, ay isang makitid na daanan sa pagitan ng Iran at UAE at Oman. Dito dumadaan ang halos 20% ng global oil supply araw-araw. Kung gugustuhin lang ng Iran, pwede nitong pigilin o limitahan ang pag-export ng langis bilang panakot o pressure sa ibang bansa kasi sila ang may hawak nun. Sabi ko nga kanina, sila ang isa sa pinakamalaking producer ng langis at gas sa mundo. Lalo nilang magagawa ito kung may nuclear weapon na sila. May mga insidente nga kung saan ang Islamic Revolutionary Guard Corps or IRGC ng Iran ay nagsasagawa ng operasyon malapit sa Strait of Hormuz. Gaya ng pag-seize ng isang barko na sinasabing may koneksyon sa Israel malapit sa daanan. May pahayag din ng isang dating ministro ng Iran na dapat daw makakuha ng permiso mula sa Iran ang mga tanker at LNG cargo na dumadaan sa Strait of Hormuz. At ito rin sa kasalukuyang tensyon, may mga ulat na pinag-iisipan ng Iran ang pagsasara o partial na pagpigil sa daanan bilang tugon sa mga panlabas na aksyon. Bibigyan ko kayo ng simpleng analogy. Parang may isang tao
na nakaharang sa highway kung saan dumadaan lahat ng delivery trucks. Kung hindi bumukas ang daan, hindi rin makarating ang produkto sa tindahan. Ibig sabihin, kulang sa supply. Kung kulang ang supply, ano ang mangyayari? Ang presyo ng kahit simpleng item ay tataas dahil kakaunti lang ang available. Sa madaling salita, ang pagsasara ng Strait of Hormuz ay hindi lang banta sa enerhiya ng mundo, kundi pwede rin magdulot ng global economic crisis. Kaya ayaw ng US na magkaroon ng nuclear weapon ng Iran. Baka gamitin nila ito para maghari sa Strait of Hormuz. Ang ika-4 na dahilan, ayaw ng US na lalakas ang Iran at iba pang kalaban ng US. Sa ngayon mga kaibigan, ang Iran ay isa lamang regional na lakas sa gitnang silangan. Pero limitado pa rin ang kakayahan nitong kontrahin ng US o mga aliado nito dahil sa takot sa mga parusa at military action. Kung magkakaroon ng nuclear weapon ng Iran, magkakaroon din ito ng deterrent. Ibig sabihin, kahit ang US ay magdadalawang isip na umatake dahil baka may nuclear retaliation. Sa mata ng ibang bansa na ayaw rin sa US, magiging modelo o leader ang Iran. Ang Iran ay pwedeng makipag-alyansa sa Russia at China dahil alam naman nating lahat na ang mga bansang ito ay natural na kaaway o competitor ng US. Halimbawa, pwede silang gumawa ng joint military cooperation o palitan ng teknolohiya sa depensa. Kapag nagkaroon ng nuclear weapon ng Iran, mas malaki ang leverage nito sa ugnayan sa mga bansang ito at mas mahihirapang pigilan ng US ang kanilang mga plano. Ang Iran ay kasalukuyang sumuporta sa mga grupong gaya ng Hezbollah sa Lebanon, Houthis sa Yemen at iba pang militia groups. Kung may nuclear itong sandata, mas makapangyarihan ng Iran at mas lalakas ang loob ng mga grupong ito na lumaban o tumutol sa mga interes ng US. Kaya ang magiging resulta, mas mahihirapan ng US na ipatupad ang foreign policy sa gitnang silangan. Bawat hakbang ng Amerika ay pwedeng kontrahin o i-challenge ng mas maraming bansa o grupo. Bababa na ang impluwensya ng US sa rehiyon at ang mga kalaban ng Amerika ay lalakas. Ika-5 dahilan ay ayaw ng US na mangyari ang nuclear domino effect. Sabihin nating nakagawa ng nuclear weapon ng Iran. Ito ang unang domino na bumagsak. Sa tingin ng ibang bansa sa rehiyon, nagbago ang rules ng laro. Ang mga kalapit bansa ng Iran, gaya ng Saudi Arabia, Turkey at Egypt, ay makakaramdam ng pressure o banta. Siyempre, may iisip nila na kung kaya ng Iran, bakit hindi rin namin gawin? Maaari silang magsimula rin ng sariling nuclear program kahit sa tulong ng ibang bansa tulad ng Pakistan. Kapag sumunod ang isa, susunod ang iba. Ang rehiyon na dati ay limitado lang sa conventional weapons, ngayon ay nagiging multi-nuclear zone. Kapag dumami ang nuclear weapons sa rehiyon, tumataas ang posibilidad ng miscalculation o aksidenteng paggamit. Mas mahirap pigilan ang military conflicts dahil may nuclear deterrent na ang bawat bansa. Tumataas ang tension globally, hindi lang sa rehiyon. Ang ika-6 na dahilan ay ang ideology at religious aspect. Ano ang ibig sabihin ng ideological at relihiyosong aspeto? Ideological, ito ay tungkol sa paniniwala o worldview ng isang bansa. Sa kaso ng Iran, ang pamahalaan nito ay Islamic Republic. Ibig sabihin, nakabase ang batas nila at politika sa Shia Islam. Sa relihiyosong aspeto naman, direkta itong kaugnay sa pananampalataya, mga turo ng Islam at ang papel ng mga spiritual leader sa gobyerno. Sa madaling salita, ang pamumuno at desisyon ng Iran ay hindi lang political strategy, kundi nakaugat sa relihiyon at ideolohiya nila. At bakit naman delikado ito para sa US? Sa mundo, maraming nuclear states ay rational actors. Halimbawa, ang UK, France o Japan. Ibig sabihin ng rational actor ay gumagawa lang sila ng desisyon base sa logic, base sa strategy at self-interest. Alam ng mga bansang ito na ang nuclear war ay self-destruction, kaya nagiging deterrent lang ang armas. Sa kaso ng Iran, may takot ang US na baka ang nuclear weapon ay hindi lang gamitin bilang deterrent, kundi bilang instrumento ng ideolohiya o relihiyon. Kaya lagi nila itong binabantayan. Halimbawa, ang Iran ay minsan nagbigay ng pahayag na ang kanilang layunin ay protektahan ang Shia Muslim community sa rehiyon. Ang US ay natatakot na kung magkakaroon ng Iran ng nuclear, baka gamitin ito bilang panangga o banta laban sa mga bansang itinuturing nilang kaaway ng Islam, gaya ng Israel. Kung titignan natin ang 6 na dahilan na ito, makikita natin na ang takot ng US sa pagkakaroon ng nuclear weapon ng Iran ay hindi lang simpleng issue ng armas. Isa itong komplikadong kombinasyon ng seguridad, impluwensya sa rehiyon,
at kapangyarihan sa pandaigdigang entablado. Hindi lang ito banta sa Israel, kundi pati na rin sa mga kaalyado sa rehiyon at sa pandaigdigang ekonomiya. Kasama pa rito ang posibilidad na mas dumami ang mga bansang magkakaroon ng nuclear weapon. Gaya nga ng sabi natin kanina na tinatawag nating nuclear domino effect. Sa madaling salita, bawat hakbang ng Iran sa larangan ng nuclear ay may malaking epekto hindi lang sa gitnang silangan, kundi pati na rin sa buong mundo. Kaya't sa mata ng US, ito ay isang napakalaking panganib na kailangang bantayan at kontrolin. Kaya't malinaw na ang issue ng nuclear sa Iran ay hindi lang simpleng laban sa armas. Ito ay laban sa pagbabago ng global power balance, seguridad at sa hinaharap ng rehiyon. Sa huli, ang bawat hakbang na gagawin ng Iran at ng US ay may malawak na implikasyon sa mundo. At ito ang dahilan kung bakit sobrang sensitibo ng isyung ito. Kung gusto mong mas maunawaan ang mga ganitong issue sa geopolitics at kung paano ito nakakaapekto sa atin, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe na rin at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating analysis. At kung may opinion ka o tanong tungkol sa isyung ito, i-share mo ito sa comment section. Gusto kong malaman ang pananaw mo. Tandaan, sa mundong puno ng komplikadong issue, mas mahalaga ang kaalaman.